Ang driver ng transport network vehicle kagaya ng Grab at Angkas ay kailangang mayroong A. Student permit, B. Professional driver's license, C. Non-professional driver's license. Ang tamang sagot letter B. Professional driver's license. Ayon sa Republic Act 4136, ang aplikante ng professional driver's license ay kinakailangang hindi bababa sa edad na A. 16 na taong gulang, B. 18 taong gulang, C. 21 taong gulang. Ang tamang sagot letter B. 18 taong gulang. Ang panukat na ito ay nagpapabatid sa driver ng revolusyon ng makina sa bawat minuto. A. Speedometer, B. Odometer, C. Tachometer. Ang tamang sagot letter C. Tachometer. Kailan ka maaaring huminto sa yellow box? A. Kung ang daloy ng trapiko ay umabot sa yellow box, B. Kung magsakay o magbaba ng pasahero, C. Hindi kailanman pinapayagan ang paghinto sa yellow box. Ang tamang sagot letter C. Hindi kailanman pinapayagan ang paghinto sa yellow box. Ang paghahatid ng pagkain gaya ng pizza, burger at iba pa gamit ang motorsiklo ay isang trabahong kinakailangan ng bilis. Gayunpaman, ang driver ay upang makahabol lamang sa oras ay A. Maaring gumamit sa bangketa o gutter ng kalsada, B. Hindi maaring dumaan sa bangketa, C. Maaring laktawan ang daan na pang motorsiklo. Ang tamang sagot letter B. Hindi maaring dumaan sa bangketa. Alin sa mga sumusunod ang nangangahulugang pagtatapos ng itinakdang bilis? A. B. Or C. Ang tamang sagot letter B. Ang espesyal na pamasahe o mas mataas ay maaaring singilin sa mga pasahero na naglalakbay sa hating gabi. A. Oo, B. Hindi, C. Oo sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Ang tamang sagot letter C. Oo sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Ano pang dokumento ang kailangan mong idikit sa iyong tricycle maliban sa Motorcycle Operator's Permit o MTAP? A. Identification card at fare matrix, B. Identification card, C. Fare matrix. Ang tamang sagot letter A. Identification card at fare matrix. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada, B. Sirang kalsada, C. Ilog. Ang tamang sagot letter C. Ilog. Ang isang lubos na katwiran kung saan ang isang bata ay maaaring sumakay ng motorsiklo bilang isang pasahero ay A. Kung ang paa ng bata ay komportabling nakaapak sa footpeg ng motorsiklo, B. Kung ang batang nakasakay ay nagmamadaling makarating sa paaralan, C. Kung ang batang nakasakay ay may pahintulot na magulang. Ang tamang sagot letter A. Kung ang paa ng bata ay komportabling nakaapak sa footpeg ng motorsiklo. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok, B. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang, C. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na 2 metro ang luwang. Ang tamang sagot letter B. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay A. Palikong pakaliwa, B. Palikong pakanan, C. Magpalit ng linya o daan. Ang tamang sagot letter A. Palikong pakaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Ang layo ng susunod na intersection ay 30 kilometro, B.
nakatakdang haba ng sasakyan. C. Nakatakdang tulin ng sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Nakatakdang tulin ng sasakyan. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Kahit anong klase ng sasakyan ay bawal pumasok. B. Huminto. C. May dead end sa unahan. Ang tamang sagot, letter A. Kahit anong klase ng sasakyan ay bawal pumasok. Ang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na A. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. B. Maaring lumusot pa kanan o pakaliwa kung walang peligro. C. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. Ang tamang sagot, letter B. Maaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. Ano ang kahulugan ng aro o palasong nakapinta sa kalsada? A. Sundin ang direksyong tinuturo ng palaso. B. Magmarahan. C. Maaring lumipat ng linya. Ang tamang sagot, letter A. Sundin ang direksyong tinuturo ng palaso. Ano ang kahulugan ng dilaw na palaso o aro na ilaw trapiko? A. Naghuhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon. B. Nangangahulugan na ang pulang ilaw na palaso o aro ay malapit ng sumindi. C. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumanan, kumaliwa o dumiretso. Ang tamang sagot, letter B. Nangangahulugan na ang pulang ilaw na palaso ay malapit ng sumindi. Habang nagmamaneho sa gitnang lane, pinara ka ng traffic enforcer at magpapaliwanag na sa iyong violation. Ano ang susunod mong gagawin? A. Ibigay ang iyong lisensya sa pagmamaneho at maghintay. B. Ipaliwanag ang iyong panig sa traffic enforcer at makipag-ayos. C. Sabihan ang traffic enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. Ang tamang sagot, letter C. Sabihan ang traffic enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. Saan ka dapat huminto bago pumasok sa rotonda? A. Sa linya ng paghinto o holding line. B. Sa panlabas na lane ng rotonda. C. Sa tawiran ng mga tao. Ang tamang sagot, letter A. Sa linya ng paghintay o holding line. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Bako-bakong kalsada. C. Matarik na kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Bako-bakong kalsada. Masasabing labis sa bilang ang mga sakay sa motorsiklo kung ito ay may A. Higit pa sa 3 pasahero. B. Higit pa sa 2 pasahero. C. Higit pa sa 1 pasahero. Ang tamang sagot, letter C. Higit pa sa 1 pasahero. Saan mo makikita ang sinyas trapiko na ito? A. Sa dulo ng kalsada. B. Palaruan. C. Sa puok tawiran ng paaralan. Ang tamang sagot, letter C. Sa puok tawiran ng paaralan. Ano ang dapat mong tingnan kung ikaw ay naghahanda sa pagdahan-dahan? A. Mga sasakyan sa kaliwa at kanan. B. Neutral na kambyo. C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Ang tamang sagot, letter C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Ano ang dapat na kulay ng taillight ng motorsiklo? A. Asul. B. Pula. C. Dilaw. Ang tamang sagot, letter B. Pula. Ang panuntunan sa right of way ay nagbibigay ng A. Pangunahing karapatan bilang mga driver. B. Mga batas kapag nagbigay daan sa iba. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Kapag nakaengkwentro ka sa daan ng mga sasakyang pang-emergency kagaya ng ambulansya, fire truck na sumeserena, ano ang dapat mong gawin?
A. Huwag mo silang pansinin. B. Magbigay daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa. C. Harangan ang kanilang daanan. Ang tamang sagot, letter B. Magbigay daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa. Maiiwasan at mababawasan ang aksidente sa kalsada kung A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko. B. Ganap na binabaliwala ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko. C. Hindi pinapansin ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko sa mga particular na lugar. Ang tamang sagot, letter A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko. Ang kumikislap na dilaw na ilaw ay signal na nagpapahiwatig na dapat A. Bagalan ang takbo at magpatuloy kapag ligtas. B. Ipagpatuloy ang kasalukuyang bilis. C. Magmabilis. Ang tamang sagot, letter A. Bagalan ang takbo at magpatuloy kapag ligtas. Magkano ang parusa sa pangalawang opensa ng Republic Act 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act of 2015? A. 1,000 pesos. B. 5,000 pesos. C. 7,000 pesos. Ang tamang sagot, letter B. 5,000 pesos. Ano ang maximum na parusa para sa paulit-ulit na paglabag sa Republic Act 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act? A. Pagkabilanggo ng 6 na taon. B. Multang 50,000 pesos. C. Pagbawi ng driver's license. Ang tamang sagot, letter C. Pagbawi ng driver's license. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay umiinom ng mga gamot na maaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Humingi ng payo sa iyong doktor bago magmaneho. B. Magmaneho lamang kung may kasamang lisensyadong driver. C. Limitahan ang pagmamaneho sa umaga. Ang tamang sagot, letter A. Humingi ng payo sa iyong doktor bago magmaneho. Ayon sa mga sumusunod, alin ang hindi pinagbabawal ng Anti-Destructive Driving Act? A. Pagbabasa ng e-books or email. B. Pagpapadala o pagbabasa ng mensahe mula sa iyong mobile device. C. Paggamit ng hands-free device. Ang tamang sagot, letter C. Paggamit ng hands-free device. Kung higit sa isang driver ang dumating sa four-way stop, sino sa kanila ang may karapatan sa daan? A. Ang driver na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar. B. Ang driver na huling dumating ang siyang unang dapat na umandar. C. Ang driver na higit na malaking sasakyan ang siyang unang dapat na umandar. Ang tamang sagot, letter A. Ang driver na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar. Ang traffic sign na no stopping ay nangangahulugan na A. Maaari kang huminto sandali kung magsasakay o magbababa ng pasahero ng mabilis. B. Hindi maaring huminto maliban kung tatanggap ng tawag. C. Hindi ka maaring huminto maliban kung pinapahindo ka ng traffic enforcers. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ka maaring huminto maliban kung pinapahinto ka ng traffic enforcers. Ang bilis ng takbo ng sasakyan ay maaring nakadepende sa A. Pagiging roadworthy ng mga sasakyang minamaneho. B. Kakayahan ng driver. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal mag-overtake. B. Bawal huminto. C. Gilid ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Gilid ng kalsada. Ano ang ibig sabihin ng traffic light na ito? A. Humanda sa paghinto. B.
Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Ang tamang sagot, letter A. Humanda sa paghinto. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Ginagawa ang kalsada. B. Madulas ang kalsada. C. Baku-bakong kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Ginagawa ang kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papasok sa sangang daan na may kalsada sa gilid. B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangang daan. C. Papasok sa sangang daan. Ang tamang sagot, letter B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangang daan. Ano ang ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? A. Ipagpatuloy ang pagmamaneho, sira ang ilaw trapiko. B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. C. Maingat na magpatuloy. Ang tamang sagot, letter B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Sa aling mga sitwasyon maaring gamitin ang telepono habang nagmamaneho ng sasakyan? A. Kung ito ay isang mahalagang tawag. B. Kung magaan ang trapiko. C. Wala sa itaas. Ang tamang sagot, letter C. Wala sa itaas. Ano ang maximum na sukat ng pinasadyang top box ng motorsiklo? A. 3 feet by 3 feet by 3 feet. B. 2 feet by 2 feet by 2 feet. C. 1.5 feet by 1.5 feet by 1.5 feet. Ang tamang sagot, letter B. 2 feet by 2 feet by 2 feet. Sa mga highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot o mag-overtake kung sa iyong panig ay may A. Tuloy-tuloy na puting guhit. B. Putol-putol na dilaw na guhit. C. Tuloy-tuloy na dilaw na guhit. Ang tamang sagot, letter B. Putol-putol na dilaw na guhit. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Bawal lumiko pa kaliwa. B. One-way ang kalsada sa kaliwa. C. Labasan sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter A. Bawal lumiko pa kaliwa. Aling lane ang dapat mong piliin matapos kang lumiko pa kanan mula sa intersection patungong one-way straight? A. Manatili sa pinakakanang lane. B. Manatili sa pinakaloob na lane. C. Manatili sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Manatili sa pinakakanang lane. Gamit ang backbone ng motorsiklo, aling stand ang kailangan mong gamitin kung ikaw ay paparada ng magdamag? A. Stand sa gilid. B. Cross stand. C. Stand sa gitna. Ang tamang sagot, letter C. Stand sa gitna. Kung ito ang plaka ng iyong sasakyan, kailan mo dapat i-renew ang rehistro upang maiwasan ang multa? A. Hanggang sa ika-19 na araw ng ikalawang buwan ng taon. B. Hanggang sa ika-9 na araw ng ikalawang buwan ng taon. C. Hanggang sa huling linggo ng ika-4 na buwan ng taon. Ang tamang sagot, letter C. Hanggang sa huling linggo ng ika-4 na buwan ng taon. Ang panlikong signal na ilaw ay dapat gamitin kapag A. Nagmamaneho ng maayos. B. Ipaparating ang iyong atensyon sa mga driver na nasa paligid mo. C. Dapat kang bigyan ng daan. Ang tamang sagot, letter B. Ipaparating ang iyong atensyon sa mga driver na nasa paligid mo. Ayon sa batas, ano ang dapat mong gawin sa mga sandaling makarating sa isang intersection na may mga sinyas na huminto? A. Bagalan ang takbo at dumiretso kung ligtas na itong gawin. B. Magbigay ng daan kung kinakailangan sa mga paparating na sasakyang nanggagaling sa kaliwa o kanan. C. Huminto at dumiretso kung ligtas na itong gawin.
Ang tamang sagot, letter C, huminto at dumiretso kung ligtas na itong gawin. Sa krus na daan, walang mga babala o marka sa kalsada. May dalawang sasakyan na paparating. Alin ang mas may prioridad? A. Ang mas mabilis na sasakyan. B. Ang sasakyan na may mas maluwag na daan. C. Wala. Ang tamang sagot, letter C, wala. Kung kailangan mong magsuot ng salamin sa mata upang makakita ng malinaw, kailan mo dapat ito isuot kung ikaw ay magmamaneho? A. Sa hindi magandang panahon. B. Sa gabi. C. Sa lahat ng oras. Ang tamang sagot, letter C, sa lahat ng oras. Ano ang pinakamabuting gawin kung ikaw ay inaantok habang nagmamaneho? A. Buksan ang radyo ng napakalakas. B. Magmaneho ng higit na mabilis. C. Huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Ang tamang sagot, letter C, huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Alin sa mga traffic light ang nagsasabi sa iyong maghanda sa paghinto? A. Dilaw. B. Verde. C. Pula. Ang tamang sagot, letter A, dilaw. Ano ang iyong dapat gawin kung ikaw ay papasok sa lugar na maraming ginagawang kalsada na pansamantalang ipinagbabawal ang pag-o-overtake? A. Sundin lamang ang sinyas kung rush hour. B. Sundin ang sinyas ayon sa nakasulat. C. Sundin lamang kung ang traffic enforcer ay naka-duty. Ang tamang sagot, letter B, sundin ang sinyas ayon sa nakasulat. Ang driver ng motorsiklo ay dapat palaging nag-iingat. Upang magawa ito, sila ay nangangailangang nakasuot ng A. Mga helmet na laan sa trabahong pang-construction. B. Standard protective helmets. C. Sombrero ng pulis o gloves. Ang tamang sagot, letter B, standard protective helmets. Paano ka naaapektuhan ng alak? A. Pinapabilis nito ang iyong reaksyon. B. Pinapabuti nito ang iyong koordinasyon. C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Ang tamang sagot, letter C, pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Kung balak mong bumagal o huminto, dapat mong A. Bumusina. B. Tapakan ang iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. C. Manatili sa iyong linya pagkatapos huminto. Ang tamang sagot, letter B. Tapakan ang iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. Aksidente kang nakabangga ng taong naglalakad. Ano ang una mong dapat gawin? A. Tulungan ang taong naglalakad. B. Maghanap ng ligtas na lugar para pumarada. C. Tumawag ng pulis. Ang tamang sagot, letter A, tulungan ang taong naglalakad. Ang bilis ng pagmamaneho mo sa gabi ay dapat nakadepende sa A. Pisikal at mental na kondisyon at husay ng driver. B. Kakayahan ng sasakyan at lagay ng panahon. C. Lahat ng sagot. Ang tamang sagot, letter C, lahat ng sagot. Ang aksyon na ito ay maaaring magdulot sa iyo na mapasagadsad at mawalan ng kontrol kapag gumawa ka ng biglaang paglipat lalo na sa basa at posibleng madulas na kalsada. A. Hindi tamang pagpreno. B. Lumilikong mabagal. C. Akselerasyong napakabagal. Ang tamang sagot, letter A, hindi tamang pagpreno. Pinapahintulutang pumarada ang isang sasakyan kung A. Lampas 4 na metro sa buka insedyo o fire hydrant. B. Sa loob ng 3 metro ng interseksyon ng mga linyang korbada. C. Sa loob ng interseksyon. Ang tamang sagot, letter A. Lampas 4 na metro sa buka insedyo o fire hydrant. May biglang tumawid sa kalsada nang aandar ka na.
Ano ang gagawin mo? A. Bumusina ng isang beses at hayaang tumawid ang tao. B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. C. Patrasin ang taong tumatawid. Ang tamang sagot letter B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. Hindi ka maaring bumusina maliban na lamang kung A. May mga umaandar na sasakyan na maaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. B. Kailangan mong agawin ang pansin ng traffic enforcer. C. Magbigay ng sinyas na ikaw ay paparating. Ang tamang sagot letter A. May umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang paglipat ng linya sa sangang daan ay A. Napakaligtas. B. Ligtas. C. Hindi ligtas. Ang tamang sagot letter C. Hindi ligtas. Ang sasakyan ay nakaparada kapag A. Hindi gumagalaw ang sasakyan habang nagsasakay ng pasahero. B. Hindi gumagalaw ang sasakyan habang nagbababa ng pasahero. C. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw habang patay ang makina. Ang tamang sagot letter C. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw habang patay ang makina. Kumplituhin ang tamang pahayag. Hindi mo dapat gamitin ang busina kapag ang iyong sasakyan ay nakatigil. A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sasakyan ay maaring maging sanhi ng panganib. B. Maliban kung ito ay ginagamit lamang ng saglit. C. Maliban sa pagbigay ng sinyas na nakarating ka na. Ang tamang sagot letter A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sasakyan ay maaring maging sanhi ng panganib. Ayon sa Republic Act 10666, ang mga bata ay maaring sumakay sa motorsiklo kung siya ay nakasuot ng standard protective helmet, komportableng naabot ng mga paa ang standard foot peg at A. Nakakapit ang bata sa rider set handle. B. Nakakahawak sa balikat ng driver. C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. Ang tamang sagot letter C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver.